Laosong, sinundo ko ang asawa ko mula sa trabaho. Nakita ko ang asawa mo kasama ng isang lalaki. Malapit na ang Chinese New Year. Hindi umuwi para mag-celebrate. Nag-check-in sa Haoyuan Hotel. Kaya pala ayaw niyang samahan ko siya, nagloloko pala. Asawa, Uuwi ako sa bahay ng nanay ko para mag-New Year. Ikaw mag-duty para kumita ng overtime pay. O kaya umuwi ka sa sarili mong bahay. Magkita na lang tayo pagkatapos ng New Year. asawa, samahan na lang kita sa bahay ng nanay mo para mag-New Year. Buntis ka na ng 3 hanggang 4 na buwan, baka may mangyari sa'yo. Nakakaasar ka na, araw-araw mo akong ginagambala. Nakakasakal ka na, New Year na. Bigyan mo naman ako ng sarili kong espasyo. Asawa, ako. Hoy, Song, malapit na ang Year of the Dragon. Maraming nagmamadaling manganak. Kulang sa tao sa maternity hospital. Gusto ka nilang hiramin. Tulungan mo silang mag-duty. sige, pupunta na ako. Hoy, asawa. Songwei, bingi ka ba o tanga? Sabi ko na sa iyo, New Year, buntis ako. Kailangan ko ng katahimikan, huwag mo akong tatawagan. Gusto mo bang ikulong mo ako sa bahay, parang bilanggo? Araw-araw mo akong tinatanong hanggang sa masiyahan ka. Bobby, huwag na lang ngayon. Palagi na lang nadidisturb ng asawa mo. Nawawalan na ako ng gana. Baby, huwag kang magalit, padadalhan kita ng red packet, okay? Talaga? Sige. Gusto ko ng 10,000, 314 na. Ay, sesend ko na ngayon. ₱1,314 na nagpapadala ng pera sa kabit. Ako. Hindi, doktor ako, kailangan kong kumalma. Maraming naghihintay sa maternity hospital na mga anak. Hindi ako pwedeng umalis. Nag-withdraw ako ng 14 na para sa red packet ng mga bata sa bahay. Bobby, huwag kang gumamit ng contraceptive ngayon. Baby contraceptive. Maraming bisita sa bahay, magulo, pag-usapan natin pag-uwi ko. Buying block na ako. Hindi ba manager ang asawa mo sa Haoyuan Hotel? I sent mo sa akin ang TK footage. Kailangan kong mag-ipon ng ebidensya. Baby, yung lalaki kong asawa, biniblock ko na. Wala nang makakagambala sa ating dalawa. Sage, magiging wild na ako. Anyway, gawin mo, gusto kong makita. Paano magiging wild ang cute mong aso? Wild na aso. Pakakainin kita ngayon. Ha? Bakit ang daming dugo? Ang sakit ng tiyan ko, parang may nangyari kanina. Nasaktan ang bata. Bobby, kung may mangyari sa'yo, paano ako mabubuhay ng mag-isa? Punta tayo sa ospital. Nga, tatawag ako ng 120. Tatawag ako ng ambulansya para sa'yo. Hindi pwede, si Songwei na iyon. Nagtatrabaho sa Central Hospital, hindi pwede tumawag ng 120 para pumunta doon. Baka sakaling makatagpo siya sa duty, malalantad ang relasyon natin. Tulungan mo akong bumaba, pumunta tayo sa maternity hospital. Sige. Noong kasal, sabi hindi tayo maghihiwalay, pero sa huli, puro palabas lang pala. Mahal sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin ko, gusto mo rin ba na ako lang ang mahalin mo? Mahal, gusto ko, sa susunod na buhay gusto ko, mahal. Hindi kita iiwan habang buhay. Ay. Sige, kayong dalawang cute, sisirain ko ang reputasyon niyo. Yarsong, may buntis na dumudugo sa loob ng matres. Kailangan ng emergency na abortion. Walang karanasan ang ibang doktor, kayo lang ang maasahan. Isang yuling. Kilala mo si Dr. Song? Hindi lang kilala, lumabas ka muna, titinan ko muna ang ultrasound. Opo. Padalhan mo ako ng 5,000, bilis. Ngayon may problema sa kakahingi ng pera sa akin. Bakit hindi mo ako binlock? Sabihin mo muna sa akin kung nasaan ka at ano ang ginagawa mo. Bobby, nalaman ng asawa mo ang tungkol sa atin. Okay lang, pag sinigawan ko siya, hindi na siya magtatanong. Tuwing nagagalit ako, sinusunod niya lahat ng gusto ko. Huwag kang mag-alala, ang cute niya. Epektibo ito palagi. Hoy. Songwei, may sakit ka ba? Kung saan ako pupunta, karapatan ko yun. Anong pakialam mo? Bilang asawa, palagi kang nagdududa. Nagpagawa ka pa ng peking litrato na naninira sa akin. Para lokohin ako, hindi mo ba alam na ang pinakamahalaga sa mag-asawa ay tiwala? Sige, tiwala ako sa'yo. Bilis, parehan mo ako ng pera. Kayong mga laosong, laging kailangan masigawan.
Nag-anak na ako para sa pamilya ninyo. Ang dami ninyong reklamo. Bobby, ang galing mo. Siyempre, nag-anak na ako para sa kanila. Kaya lahat ng sa kanila dapat sa akin. Hoy bangko, paki-freeze ang lahat ng account ko. Pati yung perang nailabas kanina. I-freeze mo rin. Sang Yuling. Ngayong nasa kamay mo na ako, gagawin ko ang lahat. Ibubuga mo ang lahat ng binigay mo sa akin. Pag ubuntis na may pakikatalik, nagdulot ang pagdurugo sa loob ng matis. Pagsira ng embryo. Ang lakas mo pala, Poppy. Aray, baby, ang sakit. Ano ba naman itong ospital ninyo? Mamatay na ang Bobby ko. Mag-ayos ka agad ng operasyon. Narito, bayaran muna, 4,800 piso. Cash o card? Siege. Pasensya na, ma'am. Frozen ang card ninyo. Hindi makapag-withdraw. Paano nangyari yon, Bobby? Hindi ba nag-transfer sa'yo ang asawa mo? Ng 5,000? Bakit naging frozen? So wait, pinapadalan mo ako ng pera. Bakit mo pina-freeze ang card? May sayad ka ba? Binlock pa ako. Saan nakuha ang lakas ng loob niya? So wait, pinapadalan mo ako ng pera. Pina-freeze mo ang card, tapos binlock mo pa ako. Naghirap ako, para magkaanak sa pamilya ninyong lauso. Ganito ka ba talaga? Gago ka ba? Sigurado ka bang ipapanganak mo ang bata? Paano kung hindi mabuhay? Baka sinusundan niya ako. Wala naman, baby. Natakot ako, akala ko nahuli niya. Nagpapanggap lang pala. Huwag kang mag-alala, Bobby. Kahit iwan ka ng lalaking yon. Andito pa rin ako. Baby, ikaw ang pinakamaswerteng bagay. Sa buhay ko, halik. Hoy, 4,500 lang yan. Sasagutin ka o, baby. Magpa-opera ka ng walang alala. Siege. Sir, na-receive na ang bayad. Mag-ayos na ako ng operasyon. Bobby, pasensya na sa hirap na dinanas mo. Hindi kasalanan mo, baby. Kasalanan ng lalaking yun. Kung hindi nila gustong magkaanak, hindi sana ako nagkaganito. Paglabas ko, bibili ako ng Mercedes gamit ang pera. Nang gago na yon para sa atin. Yarsong, nabayaran na ng pasyente. Pwede nang magsimula ang operasyon. Handa ka na ba? Handa na ako, pwede nang magsimula. Pero, parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Ikaw. Dr. Song, magdidivorce ka? Magdi-divorce ako, pero huwag kang mag-alala, personal yon. Hindi makakaapekto sa trabaho o sa operasyon. Siege. Anong kwarto ang pasyente? Operating Room 4. Pupunta na ako. Baby, huwag kang mag-alala. Paglabas ko sa ospital, agad-agad. Napaalisin ang maliit na iyan at ikaw ang papasukin. 24 oras na kasama kita. Baby, ito ang paborito mong milk candy. Maligayang ika-negatibo, isa anibersaryo ng ating pagmamahalan. Ding-dong. Mahal, maligayang ika-negatibo 7 anibersaryo ng ating kapanganakan. Wala pa akong nakikitang lalaki na nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal ng ganito kasimple. Karaniwan ay nagbibigay ng 900 at 99 na rosas o Mercedes Ged. Ikaw, cake lang ang ibinigay mo. Mahal, Salamat baby, ang tamis. Pero mas magaling ang asawa mo kaysa sa akin. Talaga bang gusto mong maghirap kasama ako? Huwag mong maliitin ang sarili mo, mas gwapo ka sa kanya ng 10,000 beses. Ang tagumpay mo sa hinaharap ay 10,000 beses din sa kanya. Sasabihin ko sa inyo, bulag lang ako kaya nahulog kay Songwei. Ang walang kwentang ito, nagsiping sa harap ng lahat noong kasal. Nakakasapa ng ilang araw. Yuling lasing ka na, tumigil ka na. Nandito ang asawa mo. Sasabihin ko sa harap niya, tingnan nyo. Tingnan nyo ang itsura ng asawa ko, ganito ang itsura niya. Kung makakasama ko siya, dapat siyang magpasalamat sa akin, Dapat kang kumita para alagaan ako, bayaran mo ako, alam mo. kumita ka. Ang sweet ninyong dalawa. Dr. Song, tapos na ang anesthesia. Pwede na magsimula ang operasyon. Alam ko. Sir, magsisimula na ang operasyon. Pakilabasan na lang po. Baby, gusto kong kasama kita, natatakot ako sa sakit. Bakit ganito ang ospital nyo? Walang puso. Halos hindi na kaya ng Bobby ko. Bakit hindi ako pwedeng sumama? Paano kung magka-infection? Sinungaling ka, malinis ang baby ko. Paano magkakaroon ng bakterya? Kung magkakalat ka pa ng chismis, magreklamo ako sa iyo. Hindi ako alis sa pinakamahirap na oras ng Bobby ko. Kasama ko siya, walang makakapagpalabas sa akin.
Bobby, huwag kang mag-alala. Kahit bumagsak ang langit, kasama mo ako. Baby, ikaw pa rin ang pinakamabuti sa buong mundo para sa akin. Baby, ang bigat ng tiyan ko. Bakit hindi pa dumadating ang doktor? Hindi ba hospitahan ninyo ito? Anong klaseng serbisyo yan? Binitahan mo utak. Papasukin mo na ang doktor para sa operasyon. Binabalaan kita, asawa ko ay isang kilalang doktor sa Central Hospital. Kung may mangyari man sa akin, sisiraan ko ang reputasyon ng ospital na ito at ipaparesign kita. Ang sinasabi mong kilalang doktor, ako ba yon? Sino ba siya? Huwag kang mag-alala, hindi alam ng asawa mo ang relasyon natin. Wala rin siyang ebidensya. Huwag kang mag-alalang mabubunyag. Siya ay aking close na lalaking kaibigan, nadapa ako. Mabait siyang naghatid sa akin dito sa ospital. Ano na ginagawa mo? Bakit hindi mo siya pasalamatan? Tama, matagal na namin kilala ni Ate Yuling ang isa't isa. Kami ay matalik na magkaibigan. Niloko niyo na ako, tapos pasasalamatan ko pa kayo. Sige, ipaliwanag niyo sa akin. Paano ka nadadapa at nagkaroon ng internal bleeding? So wait, hirap na hirap ako. Sa pagbubuntis para sa pamilya ninyong mga lausong. Tapos pinagdudahan mo pa ako. Wala ka bang konsensya? Naku, Ate Yuling, huwag kang magalit. Baka maapektuhan ang sanggol. Tularan mo si Lazy. Tingnan mo kung gaano siya kaalaga sa akin, hindi katulad mo. Na laging natududa. Karapat-dapat ba sa hirap ng pagbubuntis ko? Na 10 buwan, Mahirap na ang pagiging ina, pati si Song. hindi ba't lalaking kaibigan lang naman? Naghatid lang ng asawa niya sa ospital, tapos pinagdudahan pa. Ang cute mo talaga, dati ko pa. Akalang mabuti kang tao. Sinabi ko ng pasalamatan mo si Lazy. Tapos operahan mo ako, hindi mo ba narinig? Tingnan mo ang itsura mong yan, ang cute mo. Laging nakakagalit lang. Close mo lalaking kaibigan. Ang nahatid sa akin sa ospital, anong problema? Hindi ba? Ingit ka lang kasi mas pangit ka sa kanya? Sumagot ka. Alam mo ba kung saan ka nagkamali? Nurse Son, papirmahin mo na ang pasyente para sa operasyon. Hindi ka gagalaw hanggat hindi ka sinisigawan, ang cute mo talaga. Ang dahilan NG internal bleeding, sexual activity pala? Peke ito. Songbi, Naglakas loob kang gumawa ng peking diagnosis para siraan ako. pwede mong pikin ang diagnosis, pero ang ultrasound report. Alam niyo kung anong ginawa niyo, hindi ba? Baka nakamali ako kay Dr. Song, pero kahit ano piaman. Sobra naman ang pagluloko habang buntis. Hindi ako nagloko, si Lizzie ay intern. Nag-check lang siya ng kalagayan ko sa bahay. Walang nangyari. Mabait lang ako. Tinulungan ko si Sister Yuling na magpacheck. Songwei, naghahanap ka lang ng away. Pinaghihinalaan mo akong nagluloko. Wala ka bang respeto sa sarili mo? Araw-araw kang nag-check ng katawan ng iba't ibang babae. May sinabi ba ako? Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa akin. Karapat-dapat ka ba? Yarsong, pantay-pantay lang dapat sa pag-asawa. Araw-araw kang nakicheck ng asawa ng iba. Mabait ako. Chincheck ko lang ang asawa mo. Pantay lang, di ba? Songwei, pinakalampas ko na ang mga kalokohan mo sa trabaho. Huwag mo nang dagdagan ang problema ko, okay? Kung patuloy kang maghihinala sa akin ng walang basehan, ipaparamdam mo lang sa akin na isa kang tanga. Okay, hindi ako cute, pero paano mo ito ipapaliwanan? May sperm sa amniotic fluid report, hindi ba kayo? Walang nangyari. Bakit may sperm sa katawan mo? Bakit may sperm? Hindi ba't patunay ito na nagloloko ka habang buntis? Dahan-dahan, buntis ako. Buntis ka naman, hindi na kailangan ng proteksyon. Ang sama mo, bad boy. May mas masama pa. Sana pinasuot ko na lang sa kanya. Sagutin mo ako, hindi ka ba nagloloko? Bakit may sperm sa katawan mo? Bakit ka sumisigaw? Hindi ko alam kung saan galing yan. Basta, mali ang paghihinala mo sa akin. Huwag kang sumigaw kay Sister Yuling. Pasyente siya. Matuto ka kay Lizzie. May tamang oras para sa lahat. Ano nang hinihintay mo? Anak ng pamilya Lauso. Gusto mo pa ba ang bata? Sagipin mo na ang bata, tanga. Paano? Maliwanag sa ultrasound report. Nasira ang amniotic sac, wala na ang anak natin. Paano nangyari yun? Hindi naman ako ganong kalakas. Hindi na masasagip ang bata. Vai, nakbibiro ka lang, di ba? Kilalang doktor ka sa Central Hospital. Kaya mo, tong maliit na problema, di ba? Nanloloko ka lang, Songwei. Tapat ako sa'yo, naglalaro ka pa. Wala kang puso, huwag mong kalimutan. Sino ang bumili ng damit sa ilalim ng white coat mo? Ngayong may posisyon ka sa hospital, nakalimutan mo na ang lugar mo sa pamilya. Hindi ko akalain na mahal ako ng asawa ko. Mahal ang damit na to, mahigit 10,000. Baliw ka ba? Sinabi ko bang hawakan mo yan? Hindi ba ito para sa akin? Karapat-dapat ka bang magsuot ng mamahaling damit? Para ito sa tatay ko. Bilang regalo sa kanyang kaarawan. Ito ang para sa iyo. Siyang na piso lang, libre shipping. Buti nga binilhan ka. Kung ayaw mo, maghubad ka na lang papasok sa trabaho. Ngayon ko lang nalaman na ang pinaghirapan kong pera ay ginamit niya. Para buhayin ang ibang lalaki. Ang ganda ng pagmamahal mo. Ang lakas ng loob mong magsalita. Tignan mo nga ang sarili mo. Anong klaseng tao ka? Pinakasalan kita. Swerte mo na, imbes na alagaan mo ako, hinihinala mo pa ako.
Nang babae ka habang buntis ako, may konsensya ka ba? Sige, kung ganyan ka kapanatag. Tatawagan ko na ngayon ang nanay mo para malaman natin kung umuwi ka nga. Nang gabing iyon, Hala, kinakabahan ka na. Anong kinakabahan? Ito ay paglabag sa privacy ni At Yuling. Pwede kitang ipakulong. Kung lalabagin mo pa ang privacy ko, tatawag ako ng pulis. Para makulong ka ng ilang araw, naniniwala ka ba? MS Zhang, ang operasyon. Ang pinakamahalaga ngayon. Galit na galit si Dr. Song ngayon. Magsabi ka ng ilang magagandang salita para kumalma siya. Tapusin muna natin ang operasyon. Songwei, may ibang tao ngayon. Binigyan kita ng respeto. Kaya hindi kita pinapaluhod para humingi ng tawad. Papadalhan kita ng red packet, tanggapin mo na at gawin mo na ang dapat gawin. Huwag mo akong ikahiya. I-wrap mo ito para sa akin. Kabuwang 78,000. 78. Libre ang smartwatch na pambata. Ito po. Mahal, baka pwede tayong bumili ng mas mura. Hindi ko naman gusto ang mga mamahaling bagay. Tignan mo nga ang sarili mo. Anong klaseng tao ka? Anong estado mo sa pamilya? Karapat-dapat ka bang magsuot ng gintong relo? Para ito sa tatay ko, ito. Ang para sa iyo. Pinapasuot mo sa akin ang relo ng bata. Ginamit mo ang tatay mo bilang dahilan para bilhan ng gintong relo. Ang ibang lalaki, tapos ang libreng regalo lang ang ibinigay mo sa akin. Ngayon, bibigyan mo pa ako ng 1 sentimo bilang red packet para pampabor. Isang Yuling, talagang mahal mo ako ha. Anong ginagawa mo? Operahan mo na ako. Gusto mo bang awayin kita ulit? Kuya Liu, nahanap na ba ni Mrs.? Malinaw na nakita sa CCTV, Laosong. Kapag pinapanood mo mamaya, tandaan mo magdala ng pampakalma sa puso. Baka ma-stroke ka sa daan dahil sa galit. Huwag kang mag-alala, kakayanin ko. Siguraduhin mong Ye at buo ang isisend mo. Si. Naku, si Yarsong, talagang malas na malas sa buhay. Anong klaseng kite ba ang napili niya? Ganito pala yon. Songwei, ano nang ibig mong sabihin? Asawa mo ko. Ngayong may nangyari, hindi mo ko inuna, sagot ng sagot sa tawag. Ikaw ba yung cute? Umalis ka dyan. Wala kang pakialam. Songwei, binalaan kita, yung dinadala sa tiyan ko. Lahi ng mga songto. Kung sakaling, dahil sa'yo ay may mangyari, ikaw. Ang papatay sa sarili mong anak. Sigurado ka bang ako ang magpapamalas sa bata? Ano nang ibig mong sabihin? Zayuling, ipaliwanag mo ng maayos sa akin, anong nangyari? Bigla na lang kayong lumabas malapit sa hotel. Magkahawak kamay na pumasok, tapos nalaman. Na tayo sa pakikipagtalik habang buntis, nagka-hemorrhage. Huwag mong sabihin. Namimili kayo ng pamasko at nadapa. Songwei, tapos na yung usapang yun. Bakit mo binuksan? Gusto mo bang? Murahin kita. Sige, magmura ka. Pero sasabihin ko sa'yo, kung hindi malinaw ang lahat ngayon, dito ako tatambay hanggang sa mamatay. Babalaan kita, iligtas mo muli si At Yuling. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo. Yang cute na yan, hahamunin mo siya. Ha? Naawa ka sa aso mo. Huwag mo kong babastusin. Anong aso? Si Lizzie ay matalik kong kaibigan, alam mo ba? Ano nang ibig sabihin ng matalik na kaibigan? Yarsong, irregular ang tibok ng puso ng asawa mo. Bumaba ang presyon kung hindi maagapan. Maaring mawalan ng buhay. Huwag kang mag-alala sa tagal ko sa ospital. Wala akong hindi nakitang pasyente kahit gaano kagrabe. Kaya kong iligtas. Zhang Yuling, huling tanong ko na to. Niloloko mo ba ako? Huling sagot ko na, hindi kita niloloko. Ano to? Baby, gusto ko talaga ngayon. Huwag kang mag-alala, bubusugin kita ngayon. Sige, mag-check-in na tayo. Nakakadiri pala, so SI Dr. Song. Ang biktima pala. Ipapatuloy niyo ang pagdahilan, hindi ito pagtaksil sa pag-check-in sa hotel. Ano ito? Pagsusuri ba ng bibig ng magkadikit ang mga labi? Paano mo nakuha ang video na ito? Inukunan mo ako ng walang paalam. Burahin mo yan. Binabalaan kita, pagwasak ng ebidensya ay labag sa batas. Kung ayaw mong madagdagan ang kasalanan mo, umalis ka na. Ano pang kasinungalingan ang balak mong sabihin para lokohin ako? Huwag kang lalapit. Sabihin mo, Aray, Akay. Pumatay ng tao. ginamit mo pa ang pagpatay sa asawa. Para itago ang ebidensya ng pagtataksil mo, talagang nakakagulat ka. Lizzie, ano pang hinihintay mo? Kilos na. Hindi ba tayo magkasama? Kung saktan mo si Yarsong, tatawag ako ng pulis. Songwei, binabalaan kita, hindi ako nagtataksi. Huwag mo akong paratangan, hinalikan ko lang ng 2 beses si Lizzie. Pero halik at yakap lang iyon, wala nang iba. Wala akong kasalanan, hindi ako lumabag sa hangganan. Kung wala kang kasalanan, bakit ka nagmamadaling magpaliwanag? At kanina lang, may balak ka pa akong patayin. Ikaw ang unang naghinala sa akin, ikaw ang nagpwersa sa akin. Nagawin ang ayaw kong gawin, natakot ako. Ang pinakaayaw ko sa buhay ay ang pagkawala ng kalayaan dahil sa iba. Alam mo ba at sinaksak kita? Ay aksidente lang, hindi ka naman namatay. Kinukuha ko ang kalayaan mo.
Sa tingin ko ako pa nga. Ang nagbigay sa'yo ng sobrang kalayaan. Kaya nagwawala ka ng walang takot. Tigilan mo ang kakulitan, mag-opera ka na. Pagkatapos ng operasyon, umuwi ka at lumuhod sa palanggana. Kung hindi, sa susunod hindi kita ang sasaksakin ko. Dr. Song, ako. Ngayon na lang kita. Ayusin ng emergency. Huwag na. Pirmahan mo ito kapag pumirma ka. Ako na ang mag-opera sa'yo. Gusto mo makipaghiwalay sa akin? Makikipaghiwalay ako sa'yo, ikaw ang unang nagtaksil. Nilabag mo ang batas, dapat kang umalis ng walang dala. Ate Yuling, siya, pinapalayas ka ng asawa mo ng walang dala. Kung hindi mo na kayang dayain, puwersahin mo muna siyang ibigay ang ari-arian, sige. Pero dapat ikaw ang umalis ng walang dala. Nababaliw ka na ba? Puno ng CCA ang buong operating room. Na-record na ang pagtatangka mong patayin ako. Ipapakita ko sa pulis ang krimen mo. Hindi ka na makakalabas sa kulungan habang buhay. So wait, 7 taon kitang sinamahan. 7 taon ng aking kabataan ay ibinigay ko sa iyo. 7 taon ng aking buhay at damdamin, lahat ay ibinigay ko sa iyo. Pinapupunta mo pa ako sa bilangguan, mas masahol ka pa sa isang hayop. Ang pagpapaalis sa iyo ng walang dala ay makatarungan, iniutos ko sa iyo. Burahin mo agad ang video na iyon para sa akin. Tama na. Asawa mo ako, hindi ako alipin mo. Ang pag-isip mong alipin, lahat ay para lang. Sa sarili mong kagustuhan, mas masahol ka pa sa isang hayop. Songwei, hinampas mo ako. 7 taon tayong mag-asawa. Laging ako lang ang may karapatang manakit sa iyo. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hampasin ako? Hindi kita hinahampas noon dahil mahal kita, ngayon hinahampas kita. Dahil nakakadiri ka lang sa paningin ko. Ang ganda-ganda ko, sinasabi mo pang nakakadiri. Tingnan mo naman ang sarili mo, mukha kang hayop. Mula pa noong unang pagkikita natin, hindi mo kayang pantayan. Kahit isang daliri ko kung hindi kita naawa. At pinakasalan, mag-iisa ka lang habang buhay. Kumusta? Binibining Zhang, ako si Songwei. Isa akong obstetrician sa Central Hospital. Ang ganda ng mga kondisyon mo, ang gwapo mo pa. Stable pa ang trabaho, ang klasyado mo pa. Hindi mo ako ipagkakait, walang trabaho at graduate lang ng high school. Hindi kita ipagkakait. Kung ganoon, magpakasal na tayo agad parang. Love at first sight ang nararamdaman ko sa iyo. Zhang Yuling, ngayon ganyan ka na lang. Magsalita sa akin ng walang galang. Dahil sobra akong mapapasensya at pagmamahal sa'yo. Ginawa mo silang sandata para saktan ako, anong kasalanan ko? Sa nakaraang buhay. At nakilala kita sa buhay na ito. Pipirma ka ba ngayon o hindi? Kung hindi ka pipirma, hindi ako alis hanggang mamatay tayong dalawa. Tignan natin kung sino ang mauuna. Siguro okay lang na pumirma, nagkaanak na ako sa kanila. Kahit maghiwalay tayo, dapat bayaran nila ako. Ng milyon-milyon at kahit anong mangyari. Mahal na mahal ako ni Lizzie, siguradong aalagaan niya ako. CJ, pipirma ako. So wait, isa kang hayop na. Walang kwenta, sana mamatay ka sa aksidente. Humingi ka ng gauze para sa sugat. Ayusin ko ang sugat at ihahanda siya para sa abortion. Siege. Dr. Song, Engat KSA Sugat Montag. Ipadala mo ito sa laboratorio para sa pagsusuri. Traitor sa akin si Zhang Yuling. Hindi na ito bago posible. Kahit ang bata ay hindi akin. Oo. Dahan-dahan, Dr. Song. Songwei, tumigil ka. Hiwalay na tayo, bakit ka pa nagkakagulo? Kahit hiwalay na, may utang ka pa sa akin. Sa kasunduan ng paghihiwalay, malinaw na nakasulat na wala kang makukuha. Walang kinalaman si Dr. Song dito. Tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita. Tayo na. Songwei, kung aalis ka, tatawag ako ng pulis. Isasakdal kita sa pang-aabuso at panggagahasa sa loob ng kasal. Songwei, pabor sa proteksyon ng kababaihan. Kung isasakdal ka ni At Yuling dito, baka mawalan ka ng trabaho. Dr. Song, ano ang gagawin natin? Ano ba ang gusto ninyo? Simple lang, Songwei, pinagtiyagaan kitang kasama. 7 taon at nagbuntis pa ako para sa pamilya ninyong Laosong. 1 taon ng aking kabataan. At ang pinsala sa aking isipan, 1 milyon. 7 taon, 7 milyon, dapat mong bayaran sa akin. Panghuhuthot ito. Ito ay bayad pinsala, bayad sa paghihiwalay. Songwei, huwag mong kalimutan. Sinabi ko sa iyo noon, ang pag-aasawa mo sa akin ay biyaya ng inyong pamilya. At kahit na hindi natuloy ang bata, ang pamilya ninyong Laosong ay nagkaroon na ng apo. Ito ang aking kontribusyon at ang hinihingi ko lang ay ang nararapat sa akin. Bayad? Pagkatapos ng Isidro report, Ano pa ang may pagmamalaki mo? Ikaw ang nangaliwa. At humihingi ka pa ng bayad sa paghihiwalay. Hindi magyayari. Ano yan? Sino ang nag-aaway? Parang siya ang naapi.
Dr. Song, may problema ba? O may nagrereklamong pasyente? Wala, Dr. Sang, personal na lang. Disperse na kayo. Ako na ang magsasabi. Makinig kayo. Ang taong ito na si Song Wei. Dahil nag-miscarriage ako, pinilit niya akong pirmahan ang kasunduan ng paghiwalay at wala akong makukuha. Naku, nag-miscarriage na nga, hirap na hirap. Tapos wala pang makukuha? Ang sama mo naman. Honey, Dr. PA, para kang tanga. 7 taon akong naglabat nagluto para sa pamilya nila. Dahil lang sa isang pagkalaglag, ganito ang trato sa akin. Hindi ko hinihingi ang pag-amin niya sa kasalanan, gusto ko lang ng konting kompensasyon. Sabihin niyo, mali ba ang ginawa ko? hindi ka nagkamali, ang galing mo. Dapat nga ay pinapalampas ng lalaki ang babae. Pero itong tangang ito, hindi man lang ipinagtanggol ang asawa niya. Ginawa pa ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Talagang, kahihiyan sa propesyon ng medisina. Huwag kayong makinig sa kanya, ang totoo. Paulit-ulit mong pinagtatanggol itong tanga. Ano ba ang relasyon ninyo? Ah, may something kayo no? Lizzie, respetuhin mo naman ako. Nakakahiya. Nagdadalang tao na siya. Ginagawa Montag PA, tu? Sumpain ka sana Dr. Song. Kung totoo ang sinasabi ng asawa mo, hindi lang pagkadoktor mo ang mawawala. Malaking kasalanan ang pagpuwersa sa buntis, mabibigat yan. Pwede kang makulong ng 10 taon pataas. Tanga, nag-anak na ang asawa mo para sa pamilya niyo. Ginagawa Montag PA, tu? Ta-KBA? Pakinggan niyo ako, ang pagkalaglag ko ay dahil. Sa ipinainom niya sa akin na pamparegla kaya ako nagkalaglag. Simula pa lang, balak na niyang iwan ako. Songwei, sabi nga nila, kahit hayop ay hindi papatay sa anak. Pero ikaw, para sa bagong babae, pati sarili mong anak, ay ang patayin, tinalikuran mo pa ang asawa mo. Itong taong nag-alaga sa iyo. Ano pa ba ang hindi mo kayang gawin? Ayoko nang makining. Hulihin siya, bagbugin natin to. Pumunta sa opisina, mag-print ng property transfer document. Suntukin kita. Suntukin kita. So wait, ngayong marami tayong tao. Susubukan ko kung may lakas ka pa. Naapihin ang karapatan ko. Hindi naman ako humihingi ng malaki, 7 milyon lang, kulang man. Bahay at sasakyan mo, pati pensyon ng buong pamilya mo. Ang pantapal. Kung susundin mo ako, pwede kitang patawarin, hindi ko na pag-uusapan. Ang mga kasuklam-suklam mong ginawa sa akin. Hasting mo, Panaginip mo yan. Songwei, huwag mong kalimutan. Kung kaninong anak ang dinadala ko. Nga, nagdadalang tao na siya. Ganyan ka PA-rin, ha? Tanga, pumirma ka. Nurse Son, hindi pa ba lumalabas ang forensic report? Bilisan mo. Ang bata ay hindi pala kay Dr. Song. Kailangan kong sabihin agad sa kanya. Songwei, ang cute-cute mo. Bigyan mo ka ba o hindi? Hindi. Hindi pwedeng masayang lang ang 7 milyon na to. Kailangan kong tumulong. Ate Yuling, kakagaling mo lang sa pagpapalaglag. Huwag kang magalit. Ako na ang bahala sa kanya. Ikaw talaga ang nakakaunawa sa akin, hindi tulad nitong cute na to. Pagkatapos akong saktan, gusto pang maglakad ng parang walang nangyari. Kahit konting kompensasyon ayaw pa ibigay. Cute, Kyle Angan Kitang. Bayaran ang ginawa mo kay Ate Yuling. Sige, bugbugin hanggang sa pumirma. Huling babala. Hirma, kompensasyon. Hindi. Ang pakakasal sa iyo ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Matigas ang ulo mo no? Ako na ang pipirma para sa iyo. Songwei, basta pipirmahan mo lang ang kontratang ito. At maglalagay ng thumbprint, lahat ng ari-arian mo ay mapapasa akin na. Saka lang tayo quits. Huwag. Tigil na. Paano niyo nagawang tratuhin ng ganito si Dr. Song? Ginagawa lang namin ang nararapat. Cute, bakit mo pinagtatanggol si Songwei? Ang cute na to, baka naman natulog ka rin sa kanya.
Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ayoko lang makita si Dr. Song, napakabait niyang tao, na inapi niyo ng ganito. Pinaghirapan kong magbuntis at magkaanak para sa pamilya Lausong. Tapos sa huli ay iniwan lang ako. Ang cute na to ang tawag mong mabait. Mukhang naloko ka ng gusto nitong si Songwei ah. Hija, huwag kang magpapaloko sa taong to. Sinusumpa ko, Songwei. Wala akong nagawang masama. Salita mo lang ang basihan mo. Paano kami maniniwala? Magpakita ka ng ebidensya. Wala siyang maipakitang ebidensya. Dapat pirmahan mo na lang at mag-thumbprint. Bayaran mo ako, huwag mo nang sayangin ang oras ko. Ito ang ebidensya. Ang test result na ito ay nagpapakita na ang sanggol sa tiyan mo ay walang koneksyon. Kay Dr. Song. Test result. Genetic sequencing BA ito MG embryo. Ang batang ito ay... Mga kasama, ito ang resulta ng pagsusuri gamit ang embryo mula sa pagkalaglag. Ipinapakita ng genetic testing na ang sanggol sa tiyan ni Sang Yuling ay walang koneksyon sa dugo sa akin. Ang sanggol na yon ay hindi talaga akin. Hindi iyon anak ni Dr. Song. EDIBA akin? Baka naloko tayong lahat kanina? Hindi pala lalaki ang may kasalanan, kundi babae. Siya ang nangangaliwa. Sang Yuling bilang asawa mo. Ang dinadala mo ay hindi akin. Ano pa ang masasabi mo? Walang relasyon sa dugo ang bata sa iyo. Paano nangyari iyon? Baka ang bata ay baka nung gabing iyon si Lise. Hindi ba dala mo noong nakaraan? Hoy, huwag kang magsalita ng walang basehan. Wala akong kinalaman sa'yo. Hindi akin ang bata. Ang malas ko naman. Noong 4 na buwan ang nakalipas, nainis ako at itinapon ko. At ngayon, may nangyari talaga. Tama na. Wala akong interes kung nagsuot kayo o hindi. Sang Yuling, ginamit mo ang pera ko para buhayin ng ibang lalaki at nagdadalang tao ka pa sa kanya. May mukha ka pang humingi ng bayad sa akin. Wala ka maghiya. Hindi mahal, hindi pa ipinapanganak ang bata. Hindi pa yun totoo. Hindi pa ipinanganak kaya hindi totoo. Gusto mo bang ubusin ang pera ko? At umakas kasama ng ibang lalaki mo? Bago mo sasabihin totoo, Dr. Song, pasensya na at napagbintangan kita. Yu, kanina ko pa ikinukonsidera ang sitwasyon mo. Ngayon, nandidiri na ako sa iyo. Isang tulad mo. Dapat ang pakasalan si Dr. Song. Bakit hindi ka nalang mamatay? Baby, palayasin mo na ang mga ito. Umalis ka. Hindi kita kilala. Sinong babi ang tinatawag mo? Dati sinasabi mong aalagaan mo ako. Ngayon, bigla mo na lang ako hindi kilala? Pinipilit kong maging matamis ang pananalita ko sa iyo. Dahil tanga ka at maraming pera. Akala mo takti may itsura ka? Umalis ka. Ah, Dr. Song, Dr. Song. Sa ngalan ng pagiging kapwa-doktor, patawarin mo ako. At saka, tinulungan kitang makilala. Ang tunay na kulay ng isang tao, dapat lang napantay ang kabayaran. Lizhay, ikaw pala ang traitor. Trader? Hindi kita minahal kahit kailan. Tulad Montag. Na nagpapanggap, karapat dapat kang maloko. Inulungan ko lang si Song na makilala ang tunay mong pagkatao. Ikaw mismo ang hindi nakapigil sa tukso. hindi ko kailangan. Bakit mo ako tinetest? Huwag kang magpalito dito. Pero Song, alagang para sa'yo. Upang makilala mo ang tunay na mukha ng asawa mo, dapat tingnan natin ang resulta. Paano mo ipapaliwanag ang napakaraming suntok? Bakit ka pa pumunta rito? Sa tingin ko, hindi na kailangan. Song, pinatawad mo na ako? Salamat. Salamat sa iyong kabutihan. Ang ibig kong sabihin, trabaho lang. Mula pa noong una. Pero lang ang habol mo, panuloko yan. Ilang taon na kayong nagkakonsabahan dito sa akin. Hindi ka naman nagkulang sa pagnanakaw. Sapat na para makulong ka ng ilang taon. Gusto mo bang makulong ako? Hindi lang pagkakakulong ang gagawin ko sa'yo. Ipaparevoke ko ang medical license mo, permanente. Lahat ng nakuha mo sa akin, ibabalik mo. Gagawin kitang lubos na walang-wala. Grabe ka talaga. Mga tulad mong hayop, gusto kong durugin kayo. Dalhin niyo siya. Dr. Song, first time ka upo ito. Hindi ko alam, dapat exempted ako. Honey, nagkamali ako. Umalis ka. Nahayag na ang katotohanan. Lahat galing sa'yo. Ngayon mo lang na-realize ang mali mo. Nasaan na yung kayabangan mo kanina? Honey, pakinggan mo ako. Noon, ginamitan niya ako ng lakas. Ginahasa niya ako, hindi ko talaga ginusto. Ginahasa ka, tapos afterwards sweet kayo. Akala mo ba tanga ako? Hindi, kung hindi ako sumama sa kanya. Ipapakalat niya yung mga litrato at video. Gusto niyang sirain ang pangalan mo. Pinoprotektahan ko lang ang reputasyon mo. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Mga kasinungalingan. Walang maniniwala sa'yo, lalo na si Song. Honey, ngayon talaga hindi ako pumayag na hawakan niya ako. Pinilit niya lang ako, malinis ako. Mahal kita. Umalis ka, nadudumihan ako sa'yo. Honey, asawa mo ako sa loob ng 7 taon. Tao lang, nagkakamali. Nagawa ko lang. Ang isang maliit na pagkakamali na nagagawa rin ng ibang babae. Bakit hindi mo ako mapatawad? Ew, babae kang kahiyahiya. Kahihiyan ka ng aming kasarian. Akala mo ba pareho kami sa'yo? Hindi ka karapat-dapat. Malandi ka. Hindi kami katulad mo. Tama ang norsa na ito. Hindi Montag kami marepresenta. Sang Yuling, panoorin mo ng mabuti. Ito ang ating kasunduan sa diborsyo, itim at puti. Malinaw mong nilagdaan at saka kanina sa operating room.
Ang video ng pagtatangkang pagpatay na ibigay ko na sa pulisya. Hintayin mong makulong ka. Hindi ito may visa. Ayaw kong magdiborsyo. Ito ay para kay ER Song bilang interest. Sang Yuling, hintayin mong sa bilangguan. Makipag-date sa iyong kasintahan, uwi na ako para sa bagong taon. Hindi na kita sasamahan, tara na. Asawa, ako ang iyong kabiyak ng 7 taon. Sa araw na pag-asawa, nakakaroon ako yan.